Yes. Pwede mo kwento sa amin, paano ka naging madre? Kasi dati-dati talaga nung high school pa ako, may mga sisters ng Religious of the Good Shepherd na nakatira malapit sa school namin, ma'am. And then, nakikita kong tumutulong na sila sa mga mahihirap, katulad ng mga farmers, katulad ng mga, nabibigay sila ng katikism sa mga estudyante. So doon parang, sinabi ko, someday, magiging katulad din nila ako. So parang nandun na siguro yun sa akin, kaya lang dahil na rin siguro sa kabataan nawawala. And then nung graduate ako ng college, parang bumalik ulit sa akin yung kagustuhang ano ba talaga yung gusto sa buhay. Namit ko ulit itong mga sisters kasi nagbigay siya ng retreat sa amin noon sa may organization kami sa mga kabataan dito sa Davao. So yung sisters na yun, kasama pala nung mga madrin dating kasama namin sa school, nung high school. So parang yun, bumalik ulit yung aking bukasyon na gusto kong tumulong talaga sa mga taong mahihirap kasi katulad ko mahirap din ako. Year 1992 nung pumasok ako sa Religious of the Good Shepherd as pre-novice. Tapos 1994. Yes, ma'am. No, 94 nag-ano ka. Noong 1994, ma'am, na-ordain ako as temporary sister, parang junior sister ng Religious of the Good Shepherd. So, akala ko talaga noon kasi galing ako ng Mindanao, i-assign ako ng Manila. So, yung palang ginawa nila is parang regionalization na in-assign din ako ng Mindanao kasi mas madali kong maintindihan yung dialect. Napunta ako ng Agusan, San Luis, Agusan del Sur, kung saan ang aming apostolate is on tribal Filipino. Pero anong pakiramdam mo na naging madre ka? Ma'am, parang masaya. Parang naging whole ako as a person. Parang ito na nga yung buhay na hinahanap ko. Kasi parang naano ko ba na tutulong ako sa aking kapwa. Lalong-lalo na, ang unang-una ko talagang gustong tulungan nun, ma'am, yung mga batang nasa lansangan. Yung mga street children, mga unwed mothers, kasi nakikita ko yung plight nila. Kung paano sila pulaan ng mga tao. Bang gusto ko rin i-lift up din na may pag-asa pa, hindi pa itong katapusan ng mundo. Kaya yung bang parang gustong-gusto ko talaga silang, parang gusto ko silang i-encourage na ito yung buhay. Hindi huminto ang buhay dyan lang sa kanilang sitwasyon. Kaya ako, ma'am, parang mas lalo akong nainggan yung maging madre. Tapos nung nandun ako sa Agusan, ang aming apostolate is tribal Filipino na napunta naman sa akin sa youth kasi ako nga ay batang-bata pa daw noon. Yung kabataan kasi doon, ma'am, talagang walang alam. Ang alam lang nila is yung kung paano mag-alsa laban sa gobyerno kasi yun ang tinuturo sa kanila eh. So unti-unti ko sila, ma'am, na pasukin yung kanilang buhay na hindi ito ang mundo ninyo, may mundo pa sa labas. Kasi parang sa kanila masaya na sila sa mundo nila eh. Masaya na kami dito, nabubuhay na kami dito. Ay lang naiisip ko parang superficial yung kanilang kasayahan kasi paano na lang, hindi naman forever nandun sila titira. So gusto ko ipamala sa kanila na may buhay pa. Mayroong pang buhay sa labas. May Diyos. Kailangan yung lumaban para sa buhay. Nung una, hindi sila nakikinig sa akin kasi, masaya na kami, parang ganoon. Pero ini-expose ko sila, dinadala ko sila sa dagat, nag-outing kami. Pinatitikim mo sila kung ano ang buhay ng kabataan. Kasi sa kanila yung kabataan naman is magtrabaho eh. Kasi bubuhayin ang pamilya. Kasi sabi ko kapag lumaki na kayo, kapag nagkapamilya kayo, ganun ang gagawin ninyo. So may iwanan ninyo ang kabataan ninyo. Enjoy life. Unfortunately, marami akong na-discover nung nasa Agusan ako, ma'am. Na-discover ko na hindi lang pala yung LUMADS ang tinutulungan namin. Kundi pati pala yung NPA, yung tinatawag nilang mga
tagapagligtas daw ng mga luma doon. So sabi ko, hindi naman ito yung totoo talagang gobyerno natin. Sa isip ko lang, hindi ko naman nasasabi sa kanila. Tapos yung perang pinapadala para sana sa lumad is nahahati pa. Siguro sa hatian ma'am is 60% ang napupunta sa mga NPA, 40% ang para sa projects ng lumad. So malaki na rin sanang tulong kung pati yung 60% is maibigay sa kanila. Kaya sa isip-isip ko kaya pala malaki ang tiwala ng mga NPA na tumira dito kasi may nagsusuporta pala sa kanila. So nung parang marami na akong tanong sa sarili ko na para naman ginagago namin itong mga taong ito. Yun na yung time na yun, parang nag-isip na ako na ito ba talaga yung buhay na gusto ko? Kasi sa nakikita ko, hindi na ako ulit masaya, ma'am, sa buhay. Yung bang, madami ng mga kaplastikan na nangyayari ulit. Sabi ko, ito pala yung realidad ng pagiging madre. So, sinabi ko yun sa kasama kong madre na medyo bata na, sister, bakit ganito? Siya, yan na yan, kaya tumahimik ka na lang. Kasi pinaglalaban namin nun, ma'am, yung anti-corruption. Sumasama ako sa rally, na pumipirma ako sa mga manifest, and yet ginagawa namin. So parang maski naman siguro ang tingin nila sa akin is happy-go-lucky. Naiisip ko rin naman, ma'am, kung ano yung tama at ano yung mali. So ang nangyari noon, parang nag-rebuild ako ng konti sa kongregasyon. Sumasama ako dun sa mga kaibigan kong mga young professionals. Para naging pasaway ako sa kongregasyon nung time na yun eh. Kasi wala, hindi mo masabi sa kanila kung ano ang tama nung mali kasi sila ang tama, ako yung mali. Tapos nung may mga incidents din na isinasama ako nung superior namin sa bundok. Doon man parang ito maganda ang buhay. Kaya lang nasisira natin. Doon ko nakilala yung aking magiging husband sa pagsama-sama sa bundok na anak ng commander ng NPA. Sa kanya, ma'am, kasi maski naman batang-bata siya sa akin, nasasabi ko sa kanya kung ano yung naoobserbahan ko sa committee. Kasi pati din pala sila, ma'am, napapansin na rin nila na gano'n na nga. Sabi ko, at least itong mga tao to nakakaintindi kung ano yung buhay. Hindi plastic. Totoo. Tapos nung mga, September 2007. Yun na, yun ano. At yun nga, sabi ko, at least sila maputoong tao. Ano pangalan niya? Mario, ma'am. Mario Jr. Mario Napungahan Jr. Tapos nakikita ko naman sa kanya yung wisdom, ma'am, ba na parang may kakapulutan din ako ng aral na maski naman batang-bata ito, alam niya kung ano yung tama, ano yung mali. So, September 2006, nag-decide na ako, ma'am, na lumabas ako sa congregation. Kasi naisip ko na rin, yung bang parang naging pabigat na rin ako kasi hindi ko na rin maintindihan. Yung bang kung ako din mismo, parang naguguluhan na rin ako kasi sabi ko nga, I'm supposed to be a good shepherd and yet hindi ko ma-shepherd yung aking sarili. Hindi ko maalagaan yung sarili ko dito. Kasi sabi ko sa kanila, di ba sister, kapag good shepherd ka, iiwanan mo yung 99, puntahan mo yung 1 na astray. Bakit sister ngayon, ako yung nawawala? Bakit hindi nyo ako puntahan? Bakit hindi nyo ako kinakalinga? Parang, dapat madri ka. Dapat umakto, parang ganun, ma'am, na ano. So, para hindi masyado maging magulo na, nag-decide akong lumabas. Sabi ko, ganun din, puro kasinungalingan, puro din plastikan. So, Pero, pwede mag-asawa yung madre. hindi, ma'am. Dapat lumabas ka talaga. Tapos, nung September, nung January, parang nagkamabutihan na kami nung magiging asawa ko, ma'am. Tapos sabi niya nga na, sige, magpapakasal daw kami.
Tapos yung bang grabe na ang puna sa akin kasi sabi nila, hindi ka pwede magpakasal kasi madre ka nga. Parang minamaliit mo yung ating pagiging madre. Yung kundi wala naman akong pakialam na kasi hindi naman ako madre na. Yung nakakahiya kasi dati kang madre tapos mag-aasawa ka lang ng nitibo. Wala pang pinag-aralan. Yung ko, ano sa akin, yun ang nagustuhan kong maging kasama. So, maski ayaw ng mga sisters talaga noon, nagpakasal pa rin ako, ma'am, noong December 2007. Nung umuwi ako ng Agusan, kasama nung husband ko, kasi taga doon siya, doon na nagsimula yung kalbaryo ng buhay na naramdaman ko na talaga yung pag-ayaw nila sa akin na bumalik ulit doon. Bakit, sabi sa isip-isip ko, bakit ayaw ng mga madre na bumalik ako dito? Yun pala, nung talaga nandun na ako sa area, ma'am, doon ko nalaman pala na madami pala kami mga ginagawang project noon na ghost. Katulad ng yung mga bahay na sira-sira, pipicturan, gagawa ng project proposal, gagawa kaagad ng caption na ito ay biktima ng militarisasyon. Tapos yung mga batang, mga malnourished, yun pala, patatakbuhin doon sa may tabi ng sapa. Tapos pipicturan, ito yung mga batang biktima ng walang makain kasi parang madami ng ganito pala yung nangyayari. Tapos, ang alam ko kasi noon, marami kaming pera, ma'am, marami kaming pera kasi alam ko yun na tulong galing sa labas. Bakit hindi nakakarating dito? So, sinabi ko dun sa mga tao na meron naman kayong pera eh. May mga pako, may budget sa pako, may budget sa paraatip, para sa lahat-lahat. Hindi, amin nito. So, nagsabi sa akin yung mga tribo na hindi, kami ang nito, ang binigay lang sa amin, pako lang. So, saan pala napunta yung malaking bahagi ng pera? So, para nag-isip-isip na lang din ako nun. Pero kahit na lumabas ako nun, ma'am, gusto ko pa rin tumulong. Sinabi ko pa rin sa mga sisters na, sister, pwede pa rin bang makapagturo ako? Kasi kahit papaano, makatulong pa rin ako sa mga kabataan natin. Ay, hindi na sila pumayag, ma'am. Kasi sabi nila, magiging bad example daw ako sa kabataan. Kasi madre nga na nag-asawa. Hindi naman ako madre na nag-asawa na. Kasi lumabas na ako ng September 2006. Hindi na ako madre nun. Talagang wala, matigas talaga yung puso. 2007, 1987 1997. pala mo. 2007 yung nasabi ko kanina. Oo nga pala, 2007 yung nasasabi ko. Ulitin mo na. So, 1997 ka na. Lumabas ako ng September 2006. Tapos nagpakasal ako ng December 1997. 2006 na naman. 2006? Ulit. Sorry. 1996, 1997. Lumabas ako ng congregation ng September 1996. Nagpakasal ako ng December 1997. Tapos, Pero first and foremost na naging dahilan mo ng paglabas ay yung pagkalito doon. parang ma'am, parang naguluhan, parang kumbaga duman ako sa nagka-crisis ako sa loob. Kasi hindi ko na alam, ma'am, kung alin na yung tama o alin na yung mali. Kasi pinipilit naman sinasabi sa amin na yung ginagawa namin na tama. Tama ba yung 60-40? Yung ganoon. Tama ba yung tumulong ka doon, ma'am, sa NPA? Kasi nung madre ako, ma'am, naging instrument din ako na ilabas yung mga commander, di ba, magpapagamot, ma'am. So, pumunta ng Davao, magsusot kaagad ako ng belo, tapos isasabay ko yun sa sasakyan kasi hindi man i-check sa mga ma'am, sa mga checkpoint kapag may kasamang madre. Kasi ako lang yung igaganon ko lang yung ulo, hindi na kita nakabelo. Niya, oy, madre, sige sister, ito na yung mga checkpoint. Yun ba yung tama? Sabi nila sa akin, sinungaling daw ako. Sino nga nagsisinungaling sa amin? Sa isip ko, nung lumabas na ako, kasi parang naging black pro pa nila sa akin na sinungaling yan, kaya nga lumabas. Sino sa amin nagsisinungaling? Madami naman itong mga tao na nakakalam kung ano talaga yung nangyari sa loob. Bakit nila sasabing sinungaling? At least ako, naging totoo ako sa sarili ko, lumabas ako, nag-asawa ako. Sila,
Nung una talagang sumasagot ako, mga ipokrita. Yung, at least, mga ganun. At least ako, pinatutuhanan ko anong sarili ko. So, nung, Tapos naging ano ka na. Pero naging NPA ka rin, di ba? yes, nung time na yun, hindi naman talaga yung totally na NPA talaga, ma'am. Ano lang, yung bang naging support. Hindi naman supporter kasi, ano naman eh. Yung bang parang kami yung nagbibigay sa, supporter nga. Moral at saka financial support. So hindi ka talaga full-fledged. Hindi naman, ma'am. Pumupunta lang ako, ma'am, doon sa kanilang area kasi, halimbawa, magdadala ng bigas, ma'am. Magdadala ng kung ano-anong kung ano-anong yung bala na madami akong mga estilo kaya alam ko kung paano man manloko ng ano eh ng sundalo. Yung bang ilalagay mo yung bala sa loob ng yung parang galon na malaki. Sakala nung mga sundalo ano yun, gasolina. Yung parang punong-puno ng bala yun. So, Galing. Pero hindi transparent. hindi ma'am, yung maitim na galon. So, hindi nila nakikita. Tapos, basta madaming mga palusot na ginagawa ng mga NPA na nalulusutan ko sa mga sundalo nung time na yun. So, parang doon, okay lang naman ma'am yung tumulong. Basta doon sa legitimate na tutulungan. Tutulungan mo yung NPA, ma'am, na ang daming pera. Mas masarap ang buhay nila kaysa doon sa ordinaryong lumad. Sila, ang kanilang mga toothpaste is stateside. Yung mga shampoo nila is yung malalaki. Yung mga andis nila, ma'am, mga magaganda kasi titingnan ko eh. Masarap pa yung pagkain nila. Yung lumad nga, pambili lang ng sabon, ma'am, wala. So, sabi ko parang unfair. So parang hinahanap mo yung katotohanan. Yan na nga, ma'am. Sabi ko, gusto, yung maging totoo tayo sa pagsiservisyo. Yung bang totoong pag-aalay ng buhay. Kasi sabi ko nga, good shepherd tayo, di ba? Tapos bakit ganito tayo ang nagpapasasa ng pera ng iba? Sabi ko nga, sabagay, masarap din naman yun. Pero yung husband mo, isang NPA. NPA talaga siya, ma'am. Tinapos niya, ma'am, is grade 6. Kasi sumasama na siya sa tatay niya na sa bundok. Pero yung mga kapatid niya, pinag-aral ng mga madre, mga professional. Dalawang professional na mga kapatid niya. Tapos ano nagpasa-surrender? Nung time na yun kasi, ma'am, parang naipit na kami sa loob eh. Wala na talaga kaming mapuntahan. Wala kaming hanap buhay. Tapos nagkamalarya pa ako doon. Pati yung anak ko nagkamalarya, yung eldest ko. Sabi ko nga sa isip ko noon, baka nakarma na ako ng mga kasama kong madre. Kaya sabi ko, ba't ako makakarma? Dapat sila yung makarma. Ang isang masakit lang sa akin doon, ma'am, yung bang gusto kong magkabati ulit kami nung superior ko. Kasi parang ayaw ko rin na magkaroon ng samaan ng loob. Ang parang kinasama ng loob ko na talaga na dinala nung bayaw ko yung anak ko doon sa kanya. Tapos umiiyak yung bata, ma'am. Hindi man lang, yung bang parang hindi man lang tiningnan. Yung bang, parang ganun ba? Tapos umuwi yung bayaw ko, ma'am, na umiiyak. Hindi lagi ako pinansin yung anak mo umiiyak. So, sabi ko siguro naramdaman nung anak ko ba nung sama ng loob nung sister sa kung bakit pati bata idadamay. Kaya nga sabi ko, sige lang. Makakaahon din ako dito. Hindi ito yung katapusan. Parang ganun. Ate, Fitch, okay lang yung focus yung ito. Sorry Tapos, nung ganun, anong naramdaman mo na hindi pinansin yung anak mo? Yung madre siya? Nung una, parang na-hate ko siya. Parang na-hate ko talaga yung congregation. Sabi ko, ano ba naman tong good shepherd na to? Parang yun lang, parang malaki yung aking tampo. Pero sa isip-isip ko, sige lang. Darating din yung panahon na maisip mo rin kung ano yung mali na ginagawa mo. Hindi naman ako, ma'am, nagtanim ng sama ng loob kasi iniisip ko rin matanda na yun eh. Ang kinasama lang ng loob ko, ma'am, yung bang parang iniipit kami sa hanap buhay namin. Ano ba yung Kasi magtutruso na yung aking husband nung time na yun. Tapos yung bang ratan,
Nag-ano kami ng ratan noon, ma'am eh. Tapos nung siguro naawa na rin sa akin yung mayor ng San Luis, pinasok ako ma'am sa munisipyo na casual. Pero nakasurrender na. Hindi pa ma'am, hindi pa. Pero parang nagkaroon pa rin ng threat sa buhay ko, sa buhay namin ng pamilya. Kasi unti-unti na kaming kinukuhaan ng armas. Yung armas nung biyenan ko na ano, na parang issue sa kanila noon, unti-unti naman kinukuha. Hinihiram, sasabihin lang nahihiramin, pero actually, hindi na binabalik sa amin. Tapos marami na rin mga incident na parang nagbibigay na ng ano na iniitsapwera na kami sa organisasyon. Although hindi naman sinabi sa amin na hindi na kayo kasali sa organisasyon. Nung time talaga na naubos ng yung armas ma'am kasi dalawang M16 at saka dalawang 45. Nung nakuha nila lahat yun, tsaka hindi na kami makapunta sa bundok, sa gubat talaga para maghanap buhay. Doon na nag-decide ang binan ko na lumabas na. That was April 1998. Lumabas ang binan ko, kasama yung siguro 62 lahat na tao. Bumalik na ma'am sa gobyerno. Pero nung time na yun, ma'am, hindi pa rin ako kumbinsido na tutulungan kaya tayo nito. Parang ganun pa rin. Nandun pa rin yung apprehension na hindi naman siguro tayo tutulungan nito. Parang Tapos, paano ka na-convince na nag-surrender? nung time na parang ano na, may sumusunod, may mga stalker na ako noon, ma'am eh. Ayun bang, tapos yung mga kamag-anak nung asawa ko nagsasabi na, Weng, mag-ingat-ingat na lang kayo kasi parang iba na sa loob. Pinag-uusapan na kung ano na ang ipapato na parusa sa amin. Bakit itong kasalanan ko? Ayun nga, yung what made you surrender. Kasi iniisip ko na rin, tapos nung time na yon, wala naman talaga akong balak talaga na, yung bang kumumpi talaga dito sa mga sundalo. Ang amin naman ba na mamuhay kami ng tahimik kasama nung anak ko. Dahil talagang walang katahimikan doon, ma'am, kasi once pala na napasok ka doon sa organisasyon na yun, talagang it's either patay or buhay ka. Yun sabi nga ng iba, you're a living dead. So talagang magulo na yung San Luis ang time na yun, yung palaging may namamatay, palaging may sinasalvage. Yung munisipyo namin ni-raid ng mga NPA. Doon na nag-decide noon na, Weng, ano bang maitulong mo sa armed forces? Ano bang maitulong mo sa gobyerno para matapos na itong kaguluhang to? Di ba, dati ka namang madre, alam ko ano. Sabi ko, sige sir, si General Balawing yun noon eh, CG ng 4ID. Sige sir, tutulong ako, pero magtulungan nyo rin ako sir. Para naman lang sa security ng mga anak ko. O anong gusto mo? Sabi ko, i-enlist nyo ako sir. Para at least kahit pa anong mangyari sa akin, maging secure yung mga anak ko. So parang nagkaroon kami ng bargaining agreement. So tinulungan ko sila, ma'am, sinabi ko kung anong impormasyon dapat malaman nila. At the same time, tinulungan din nila akong maging sundalo. So sinabi ko kung ano yung mga kabulastugan o ano yung mga kasamaan o ano man yung pagpapahirap ng kongregasyon at ng NPA sa mga tao. So parang naging campaign na yun doon, ma'am, na ito yung tama. Tapos nakikita ko rin naman, ma'am, yung sincerong pagtulong naman ng gobyerno noon sa mga tao doon. So, nung 2003, na-enlist ako as private
sa 4th Division. Ano ka dito? Ah, private first class ako dito ngayon, ma'am. Nasa command section ako, nasa CO. Ang trabaho ko doon, ma'am, is yung bang nagbibigay din ng information about sa parang naging sa speakers bureau. Kapag ka mayroong may mga symposium, nag-a-attend ako. Ang isang parang napaka ano talaga sa akin, napaka bigat na sa akin yung dinala ako, ma'am, sa Agusan na bumalik ulit ako doon sa dating pinagtrabahuan ko na sundalo na ako. Yun bang kaharap ko na mismo talaga yung mga taong dati kasama ko. Parang ang hirap kasi nandito na ako sa gobyerno, sila nandun pa rin. Yun ang sinasabi sa akin ng CO ng 29IB, Weng, ito na. Ito na yung magiging wakas ng ating paglalaban kay Sister John. Parang ako, ma'am, yung bang kinakabahan din ako kasi ang akin din naman noon yung bang mahirap yata to kalabanin mo tong madring to kasi matanda na rin siya, ma'am. Yung respeto na lang din sana. Iniisip ko kung anong sasabihin ko na hindi rin makasakit sa kanila. Ang sinabi ko na lang sa kanila is alam din nyo kung ano yung totoo. Alam nyo kung sino nagsasabi sa atin ng tama. Ayoko rin kasi mamanira ng dati kong kasama noon. Sa awa naman ng Diyos, ma'am, yung hindi naman ako nabigyan ng time na talagang siraan sila. Lumabas na lang talaga yung totoo. Na mismo na ang mga tao ang nagsabi na kung ano na yung totoo. Para naging ginawa na tuloy akong example ng mga tao na, ayan, si Sister Weng. Alam niya kung ano yung kuan. So, ang mga tao na mismo nagsabi na totoo lahat yung mga sinabi ko. So, yun bang sabi ko, at least parang na-vindicate ako yung sarili ko. Parang ngayon, payapa na yung buhay ko. Although hindi ako masyadong nakakalabas-labas kasi sabi nga nila, ma'am, may ubi ako sa kabila. Malayo sa mga anak ko. At least once a week lang ako nakaka-uwi. Linggo. Hindi naman permanente yung oras. Palipat-lipat ng oras. Kasi hindi namin alam, ma'am, kung hanggang kailan kami ligtas. Hindi ko nakita yung anak ko, ma'am, na lumaki yung bunso ko. Kasi dito siya pinanganak. Nasa Agusan naman ako ng time. After 1 month, iniwan ko rin siya dito. Hindi ko naman sila sinasama, ma'am, kasi minsan sinama ko sila nung bakasyon. Medyo nagkagulo. So, naawa ako sa mga bata, ma'am, na itatransport mo ng alauna ng madaling araw. Isasakay mo sa M35. Tapos, palipat-lipat kami ng sasakyan, parang hindi yata maganda para sa mga bata. Natagpuan mo ba yung katotohanan na hinahanap? Actually, ma'am, nung na-enlist na ako dito, doon ko nalaman, ma'am, kung ano yung totoo. Nung may gobyerno naman palang handang tumulong sa atin, sa amin, sa mga tao. Kasi kung kapayapaan ang gusto, ma'am, ng mga tao, yun din sana ang gusto kong mangyari, ma'am, doon sa tribo na hindi naman ako tribo, pero pinanggalingan ko. Gusto ko rin silang matulungan, ma'am, na may buhay pa. Hindi ito yung buhay na ito lang. Para ma-attain yun, paano mo gagawin? Ang nangyari naman kasi, maski nandito na ako, ma'am, noon, sinusundan ako ng mga tao doon. Yung bang, halimbawa, may gustong lumabas. Isang incident noon, ma'am, may isang CAFGO na dating NPA leader. Siguro hindi niya rin maintindihan kung ano nangyayari sa kanila. Umalis siya sa detachment, ma'am, dala-dala yung 11 na CAFGO tsaka 11 na armas. So, problema nung battalion commander. So, tinawagan na ulit ako na, Weng, pwede bang tulungan mo naman ako dito kung paano mo kumbinsi yung mga taong yun. Kung sige, sir, ipaalam niyo lang ako sa kay Colonel Del Rosario. Kasi yung akin, ma'am, ba na mali yung ganun na pagpapahayag na
kung hindi mo gusto kung ano yung pamamalakad nila, sabihin natin. Nakikinig naman eh. Ayaw kong mapariwara sila ulit, ma'am. Yung bang ayaw kong mamuhay sila ulit na yung bang patago-tago kapag may dumating tumatakbo. Yung bang ganun. Gusto ko rin maranasan nila na masarap ang buhay, maganda ang buhay. Sino? Yung mga tribo, ma'am, at saka yung mga taong nandun pa rin sa bundok. In fact, ma'am, nung may sumurrender na 3 NPA talaga from Surigao, hindi ako nagdalawang isip na tulungan silang makababa. Ako mismo ang kumuha sa kanila, ma'am, sa Agusan. Hindi ko na inisip inisip ko yun na baka ano lang ito, baka pakana lang ito ng mga NPA para mamatay ako o kukunin ako, i-hostage ako. Pero di bali na at least nakatulong naman ako. Kahit yun lang, may tulong ko, ma'am, sa gobyerno natin. Kahit yun lang na at least kahit papaano may nagawa ako. Na masasabi kong maganda. Kinuha namin sila sa Surigao ng alas 12 ng gabi. Doon ko lang naisip, ma'am, na yung bang nandun na kami sa area, yung aking nervyos at kaba, yung aking nervyos, parang yung gustong sumabog yung aking ulo. Kasi naisip ko na wala naman pala akong asawa, na paano pag may nangyari sa akin dito? Paano yung mga anak ko? Ang anak ko nun is, yung isa is 1 year old, tapos 5, tsaka 7. Paano itong mga anak ko, yung mga noon? Parang doon ako, sana hindi na ako pumunta dito. Pero nandito na tayo eh. Paano mo na reconcile yun? Yung mga anak mo, na iniwan mo. At least, ma'am, sundalo ako. Pag namatay ako, may maiiwan ako sa mga anak ko. May mga kapatid ako, ma'am, na mag-aalaga sa kanila. May nanay pa ako mag-aalaga sa kanila. Eh kung in-pay ako, ma'am, na namatay, sino mag-aalaga sa mga anak? At least may natatanggap may natatanggap ako sa husband ko. Hindi may matatanggap din sila. Sabi ko nga, mayaman ang mga anak ko pag may nangyari sa akin. At least hindi sila maghihirap. Hindi nila maranasan kung anong hirap, ma'am, na naranasan ko. Sundalo din yung husband. Sundalo, ma'am, kasi nakuha sila, ma'am, sa lumad na kuta noon. Binigyan sila ng kuta ng lumad. So, napasok din siyang sundalo. Namatay siya, ma'am, sa sakit sa Viluna noong 2005. Hindi man maano, ma'am, kung anong sakit na sabi nila, ano daw yun, kinulam. Kasi nung nag-iisot kami, ma'am, doon daw yan kinulam, ma'am. Operations. Ilan yung anak mo? 3, ma'am. Pero maski noon pa, mahirap pa kami, ma'am. Ay, wala pa akong trabaho. Kasi noon doon sa bundok, ma'am, mahirap talaga ang buhay. May binigay sa akin na bata. So, bali, 4 sila lahat. May adopted ako, ma'am. Lumad yun, ma'am. Nasa akin na ngayon. May adopted ka. Yes, ma'am, isa. So, bali, sa 3, 4 na sila, ma'am, lahat. 3 yung akin talagang anak, plus isa. Ilang taon? 10 years old na, ma'am, ngayon. Pupunta sa'yo. Kakapanganak niya talaga, ma'am. Pinanganak siya nung gabi, kinabukasan binigay na sa akin, ma'am. Kasi, ma'am, yung pamilya is mahirap ulang makain talaga yung pamilya. Wala na rin siyang nanay at tatay, namatay na rin, ma'am, sa kahirapan. Namatay sa gutom. Ganun kahirap doon, ma'am, sa bundok. Nasaan siya ngayon? Nandito na, ma'am, kinuha ko na kasi dati-rati, nasa biyanan ko, ma'am. Tapos ngayon, gusto ko na ipatikim sa kanya yung buhay na para sa kanya. So, kinuha ko siya, ma'am, nandito na ngayon sa akin, ma'am. Dito na nag-aaral din sa akin. Ano yung mga natutunan? May natutunan? Sa lahat ng experiences. Oo naman, ma'am, yung bang natutunan ko na sa kabila pala ng kadiliman, eh, meron palang araw na sisikat. Yung bang, huwag lang talaga mawala ng pag-asa. At saka yung bang pagtumulong ka sa kapwa mo, may tutulong din sa'yo. Yung talagang number 1 na parang pagtulong talaga.
Yun ang importante. Kasi kung magbibigay ka, may magbibigay din sa'yo. Sobra pa.